Hindi horror ang mga kwento natin ngayon dahil malapit na ang undas, pero ang mga negosyo natin ngayong Sabado, katatakutan din. Katakot-takot na kita. Handa na ba kayong ma-shock? Eto na ang mga sakalan. Ang lamang loob na pasabog, sikreto sa pares na nakabubusog. Masarap sa iyo kasi ikaw may-ari. Pero pag ibang tao nagsabi sa iyo, ang sarap naman pakinggan. After 3 years, weekly, kumikita na siya mga 6 digit. Kandila, mitya sa malaking kita. Malapit na po ang undas, doon kami nagpo-full blast. Sa production po, pagka ganitong panahon, nagta-times 10. Kakaibang dinuguan. Siyempre, una tayo yan. Dinuguan po namin, pag niluluto po yun sa isang malaki, pag sinali na po yan, 2 kaldero po na malaki po. Ang serving po niya per piece is 80 pesos. Lahat na yan sa Pera Paraan. Sa isang kalye sa Pasig City, tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw o tinatawag na witching hour, may pagala-gala raw na nilalang. Kwento ng mga nakakita rito. Lagi raw itong duguan. At may hawak na laman loob. Sinadya namin ang lugar kung saan sinasabing namataan na naman kaninang madaling araw, ang lalaking di umano ay nangunguha ng lamang loob. Samahan niyo kung alamin ang katotohanan sa likod ng kwentong ito. Ay, magtatanong lang po sana ako sa inyo. Kilala niyo ba yung lalaking nakikita dito na may dalang lamang loob? Opo, ako yung nangunguha ng laman loob. Kaso ginagamit ko po siya sa pares. Confirmed! Siya nga ang lalaking nangunguha ng mga lamang loob. Ito ang ebidensya. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Si Kuya, ang lalaking nangunguha ng laman loob dito sa ugong tuwing madaling araw. Pero para masarap, tikman natin. Walang matatakot for today's video dahil ang mga laman loob sangkap pala ng masarap na pares ni Billy. Maaga lang daw talagang namimili si Billy ng mga karne at laman loob. Kasi kung medyo late ka na mamili, bila sana yung mga karne kasi matagal na babad na naka-display doon. Kaya mga ganong oras kami namimili. Umaabot na mahigit 100 kilo ng karne at laman loob ng baka ang nauubos niya kada araw. Ito yung mga ginagamit namin dito. Yung isaw ng baka. Ito naman yung yung tumbong na ginagamit namin. Tumbong rin ng baka to. At ito pala yung taba ng baka. Yung lagi nire-request ng mga customer namin. Pag may nakikita na lumulutang dun sa pares, gusto nila may taba ng baka lagi. Sinisiguro raw ni Billy na malinis ang mga ito bago pakuluan. Ito yung natin ng tubig. Kasi nga, para lumabas yung mga laman-laman na hindi karapat-dapat doon eh. Nilinisin mo lang mabuti. Hindi rin nila hinihiwa ang mga laman loob bago lutuin. Kasi mas maganda sa paningin ng tao yun. Matatakam ka eh. Hindi yung nakikita mong durug-durug na. Iba pa rin yung nakikita mong buo na iiwain sa harapan mo. Sa kanilang espesyal na sabaw, sasangkapan nila ito ng luya at tanglad. Dito pa kukuluan ang mga laman loob at ibang karne sa loob ng 1 oras. Kapag medyo malambot na, tatanggalin ng mga karne at laman loob para timplahan ang pinakasabaw. Iba't ibang pampalasa ang ginagamit nila rito. Pakukuluan ito ng 1 pang oras. Para matanggal yung mga lalo na yung anggo ng baka, lansa ng mga laman loob. Kaya may mga secret ingredients yun na nilalagay namin dun. Mga computer parts ang dating ibinebenta ni Billy at ng kanyang kapatid. Nang tumumal ito, pinili nilang pares na lang ang ilako sa kanilang lugar. Nilibot daw nila ang iba't ibang parisan para makaisip ng ideya. Nung nilibot namin yung mga parisan, lalo na sa Manila, Port Bonifacio, yan, ikot kami na ikot. Inunti-unti namin na alamin kung ano yung mga ingredients na nagagamit nila ron. Dahil sa paraang ito, nakuha niya ang timpla na binabalik-balikan ng kanyang mga parokyano. So, masarap sa iyo kasi ikaw may-ari.
Pero pag ibang tao nagsabi sa'yo, ang sarap naman pakinggan. Kaya nakakatuwa naman. Yung hirap mo na wawala minsan, pagod. Namuhunan siya ng 3,000 piso para maipatayo niya ang parisang ito sa kanilang barangay. Sa halagang 65 pesos, matitikman na ang kanilang isaw pares at tumbong pares. Umaapaw naman sa sarap ang kanilang overload meal na may sahog na tumbong, tuwalya, isaw, balat, beef pares at pata ng baboy. Susubukan ko ngayon ang paggawa ng overload pares. Ayan, sa overload, ma'am, lahat yan. Tapos balat din. Opo. Tapos lalagyan din ng tumbong. Opo, ma'am. Basta Lahat pag overload yun, ma'am. Lahat Yan, gugupitin natin Oo. yan ng pira-piraso. Opo. Para madaling kainin. Mm. Ah, ang laki. So, yan. Sa lambot kasi nung ano niya, laman loob, ayan, kaya ang dali lang niyang gupitin. Tuwalya naman. Magkano yun, overload? 110, ma'am. 110. Tapos may rice na May yun. rice na po yun. Yun. Sige, ma'am, gupit Ito yung kayo. tuwalya. Ganyan. Oo. Yan. Bango ha. Nalagyan siya ng laman. Ayun sa overload na yan, ma'am. Okay, tapos, Nalagyan na po siya ng sabaw. so pinagsama-samang laman loob ito. Pero, wala siyang amoy. Walang anggok. O yan mga kapuso, kita nyo naman yung nasa likuran ko. Ang dami. Sila ho yung mga customer. Lagi pumupunta dito sa pares ni Kuya Bill dahil binabalik-balikan nila yung masarap na pares. Ayan, ako isang buong puno. Kuya. Tikman mo nga. Kung ano lasa. Yung laman loob Ayun. Ano masasabi mo, Kuya? Masarap po siya, ma'am. Tama lang po sa lasa. Pakiramdam ko nga, hindi na lumilingon si Kuya. Tuloy-tuloy na siya sa pagkain niya, di ba? Gutom na. Masarap. Masarap po, ma'am. Masarap. Sarap daw talaga. Huwag na natin siya abalahin. Gutom na si Kuya. Sige, Kuya, tuloy mo yan, ha? Siyempre, hindi ko palalagpasing hindi ito matikman. Tuwalya. Ang init kasi. Sarap. Ito yung pinaka-exciting. Bituka o isaw. Wow! May taba-taba pa. Kaya pala dinadayo talaga dito, masarap. Huwag daw mahihiyang magpa-refill ng sabaw. Pag hindi masarap yung sabaw mo, titikman lang yun. Doon mo malalaman yung mga kumakain sa'yo. Kala mo kumakain, pero kinukuha laman na lang yung sabaw, hindi natin inuubos. Hindi raw biro ang paggising ng maaga araw-araw, pero para kay Billy, sulit naman daw ang lahat ng kanyang pagod. Nung kami na mag-asawa, nung nagtatrabaho kami, parang pagsahod mo pa lang may utang ka na uli. Hindi yung katulad nung ikaw nagninegosyo, ikaw na nagpapasahod, tapos nagagawa mo na yung gusto mo. After 3 years, weekly, kumikita na siya mga 6 digit. Maganda kasi pinaghirapan mo eh. Hindi mo siya yung hiningi mo lang, parang sinimulan mo doon sa maliit lang tapos sumat. Parang ang napakasarap sa pakiramdam, para ka nagpalaki ng bata. Walang dapat katakutan sa pagkain ng laman loob. Dahil tulad ng pagninegosyo, hindi matitikman ang linamnam at sarap nito kung hindi ito susubukan. Pagsapit ng Nobyembre, oras na para bisitahin ang mga namayapa nating mahal sa buhay. At sa pagbisita natin sa kanila, hindi mawawala ang bulaklak at kandila. Pero alam niyo ba na ang mga kandila raw na ito ang naging susi sa dekadang kita ni Harriet? Sa Barangay San Juan sa Cainta Rizal, nakilala namin ang 47 years old na si Harriet na halos 2 dekada nang gumagawa ng kandila. Nagsimula ang Bayang Candle 2002. So, nagsimula siya kasi nag-isip kami noon na naglumalaki na yung pamilya. Parang kulang na yung kinikita namin kung mananatili kaming employee. So, nag-decide kayo mag-asawa na sige, simulan na natin, magkandila na lang tayo. Yung in-laws ko, yung parents ng husband ko, ito talaga yung line of business nilang candle manufacturing. So, yung asawa ko, dahil siya yung dating humawak ng business nila, may idea siya paano gawin. Pero ang kandila na nagbigay ng ilaw sa pamilya ni Harriet, tila naupos daw sa biglang pagpanaw ng kanyang asawa. Paano ko haharapin yung obligasyon na naiwan ng asawa ko na ako na lang?
kailangan kong ipagpatuloy ang buhay namin ng mag-iina na hindi kaya yung matatapos man lang, mapagtapos ko man lang ng pag-aaral ng dalawang anak ko. Kahit pinanghihinaan daw talaga ng loob si Harriet sa mga panahong iyon, itinuloy niya ang naiwang negosyo ng kanyang asawa. Hindi man siya nakatungtong sa kolehiyo, hindi raw ito naging hadlang para aralin niyang mabuti ang paggawa ng kandila, lalo na ang mga disenyo nito. Wala namang assurance na pagka tinuloy ko to, kaya ko na panindigan, kaya kong itaguyod. At saka yung mga empleyado, paano ko rin sila matutuwangan kung doon sa pangangailangan din nila. Pero ang nag-udyok sa akin, kailangan yung, hindi ko rin ma-explain yung lakas ng loob na meron ako. Yun na lang natitira sa akin, yung lakas ng loob ako. Tapos, may mga taong tumulong din sa akin sa paligid ko na nagtiwala na okay, binigyan ako ng chance na i-run yung business. 10,000 pesos mula sa savings ni Harriet at ng kanyang yumaong asawa ang ipinuhunan nila noon sa negosyo. Nakabili sila ng wax, mitya, scent at molder mula rito. Sa kaldero lang daw nila noon tinutunaw ang wax dahil wala pa silang sapat na gamit. Sa ngayon, umaabot na mula 10,000 hanggang 20,000 pirasong kandila ang nagagawa ni Harriet kada linggo. At dahil sa panibagong liwanag na dala ng kandila ni Harriet, mahigit 6 digits na ang kinikita nila buwan-buwan. Welcome po sa Thank you aming po. tindahan. Ito ho yung may-ari nitong mga binebentang kandila. Pagawaan to actually ng kandila, Opo, di ba? opo. Kasi pag ganyan, malapit na mag-undas, syempre hindi naman sa mismong araw ng undas bumibili. Paano ginagawa niyong paghahanda, Miss Harriet? Advance po kami nag-prepare ng production. Kasi So, po, nagdadagdag na kayo? Opo, nagdaragdag. Pagpasok ng September, nagdire-diretso na po ang pasok ng aming mga empleyado. At saka po nagdadagdag kami ng gagawa. Tapos, yung design, paano yung design? Saan nagkakaiba-iba? Yung design po, yearly po, nagbabago kami ng mga scents, kulay. Okay. Tapos po, binabago namin yung label. Pag nagpalit ka ng scents, ibang label. Ganun po. Gaano nadadagdag sa benta nyo pagka ganyang mag-uundas sa kandila? Siyempre talagang halos lahat naman bibili ng kandila dahil kailangan nila. Gaano yung nadadagdag sa production nyo? Sa production po, pagka ganitong panahon, nagta-times 10. Times sa 10? ordinaryong araw. Oh, talaga? Kasi po yung hindi naman kami nag-stock ng sobrang dami pa bago pa dumating ang undas. Pag malapit na po ang undas, doon kami nagpo-full blast. Okay, so ito naman Harriet, ito yung yung pang-araw-araw na gamit natin. Opo, at saka po yung mga ganito po, ang madalas na pang-araw-araw. Iba't Ito. ibang sizes po yan. Ang ordinary candles ni Harriet nagkakahalaga mula 4 hanggang 500 pesos, depende sa laki. Ang scented candles naman ay ibebenta nila ng 60 hanggang 300 pesos, habang ang kandila na may iba't ibang dekorasyon nagkakahalaga ng 50 hanggang 1,500 pesos ang bawat isang piraso. Meron din silang soy candles na maaaring mabili mula 75 hanggang 1,600 pesos kada piraso. Bestseller sa kanilang esperma candles at vigil candles. And wait, there's more dahil may bago silang collections, ang sand candles at gel candles. Ayan mga kapuso, curious na ba kayo kung malaman kung paano ginagawa ang kandila? Makakasama uli natin si Harriet para ipakita sa atin ang proseso ng paggawa ng kandila step by step bago nyo sila sindihan. Una munang tutunawin ng paraffin wax sa apoy. Okay, so eto na, napalitan na siya. Mainit na, ilan ang temperature nito? Mga nasa 50 degrees na lang po 50 yan. degrees. So ito yung mga pinaka-mitya Opo. ng gagawing kandila. Silulubog na ni Harriet. At syempre, hindi tayo pahuhuli. Susubukan ko rin yan. Hahayaan lang itong lumamig para kumapit ang wax, saka ilulubog ng maraming beses hanggang sa makuha ang gustong laki ng kandila. Eto na yung mga pwedeng maging resulta niya. Ito maliit. Opo. Ito yung smallest na, Yes. pinakamanipis. Yan. Matapos ang ilang beses ng paglulubog, susukatin mo lang yung nung kandila, Ayan. yung haba, and then, Tapos, puputulin po Puputulin mo yung na. kunyari 10 inches yung ganyan. ganun lang. So, ito po manual ginagawa natin. So, ito yung oo. kung walang machine, pwedeng ganito yung Manual lang. Yun, para lang naman kasi yung dulo, flat, ganyan, no? Kasi nga, itatayo mong ganyan yan, di ba? So, kung gusto niyo naman ho ng may kulay na kandila, kasi yung pinakita natin white, eto, pwede naman may kulay. At eto ho, kung paano kinukulayan yan. Sige, kuya, lubog, lubog.
Ano din yung wax din? Opo. Wow, pink na siya. I think more than 20 years na akong bumibili dito ng kandila. First yung quality, tapos yung price, affordable talaga siya. 10 taon na ako bumibili dito sa ng Bayan Quezon. Mas matibay, mas matagal at saka mura. Naupos man noon si Harriet dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay, muli siyang nagpatuloy dahil na rin sa pangangailangan ng mga taong umaasa sa kanya, gaya ng kanyang mga reseller. At para sa mga nais magsimula ng mga negosyo, narito ang mga tips ni Harriet. Una, dun sa timing ng panahon, gusto niyo magtinda ng kandila or mag-produce ng kandila, the perfect timing pa para magbenta. Tip number 2, tingnan niyo yung puhunan na hawak ninyo kung saan aabot at ano yung paraan para yung puhunan na hawak is mapabilis na umikot. Pag pumunta ka sa isang manufacturer, tingnan mo tatanungin mo, ano yung pinakamabentang produkto ninyo na maganda ang quality. Sa tip number 3, yung quality ng ibibenta ninyo, pipiliin ninyo kasi yun yung magiging mukha ninyo kung paano niyo ibibenta yung produkto. Tip number 4, planuhin nyo na kung ano yung gusto nyo gawin. At yung kinita, as much as possible, paikutin para lumaki. Isa si May sa seasonal resellers ni Harriet o yung mga nagbebenta ng kandila tuwing may okasyon katulad ng undas. Nag-resell ako ng 2008. Nag-start to kasi ginagamit namin siya pagka All Saints Day. Na-try ko na itinda ko kaya siya kung mag-click ba siya or ano. Nag-okay naman po siya hanggang sa tumagal. Online lang daw siya nagtitinda dahil mas marami ang nakakakita ng kanyang mga paninda. Nakakatulong siya sa amin kasi may dagdag income para sa amin. Nakakaraos kami sa panggastusin namin sa araw-araw at saka sa mga ibang na tutulungan kami sa pagbebenta nitong product ng Bayan Quezon. Aabot sa 30,000 pesos ang kinikita ni May kada season. Aminado si Harriet na hindi raw madali ang pagtitinda ng kandila dahil seasonal lang ito. Pero sa tulong ng social media, kumikita pa rin sila kahit papaano. Kahit hindi na sila makapunta sa physical store namin, makita mo lang, pinopost mo dun sa page mo, may nag-o-order din. Tapos word of mouth. Bukod sa kalidad ng kanilang produkto, may ginagawa rin daw si Harriet para mas tangkilikin ng tao. Maganda yung servisyo na binibigay namin sa mga customer na may mga konting pabor, may konting pakiusap na pwede bang may napingasan na isa, pwede namin linisin, ganun, ginagawa namin. Dahil sa tuloy-tuloy na liwanag na ibinibigay ng kandila ni Harriet, nakapundar na siya ng farm at sasakyan. At ang dating maliit na tindahan, mas lumaki pa ngayon. Mahalin mo yung craft na sinimulan mo. Hindi ka lang basta magbibenta. Masaya ba yung mga consumer? Masaya ba yung mga customer namin sa produktong nilalabas namin? Kasi yung kinikita mo naman, papasok na lang yun ng pusa kapag ka maganda talaga at minahal mo yung negosyo na itinayo mo. Ngayong umaga, isang mukhang nakakatakot na pagkain ang titikman at bibigyan natin ng spotlight. Actually, hindi ko rin alam kung ano ito. Kaya, makikihula na rin ako kasama nyo. Clue! Kulay itim daw ito. Kulay itim. Adobong pusit. Batchoy. Papaitan. Oh, dinuguan. Tama ba? Oh, dinuguan itim yun ah. Well, minsan parang brown yung iba eh. Depende sa luto kasi ang dilugan. Gusto ko yung katamtaman lang. Ayoko ng scary black. Sa kainan ito sa Caloocan, pinipilahan ng isang bersyon ng dinuguan. Sarap. Sa tingin ko, may masarap silang ipinapares dito sa dinuguan. Puto! Yan! Tama! Itong puto nga ang masarap na ipares sa dinuguan. Perfect combination. Puto at dinuguan.
Halika riyan, Susan. Dahil ang sikreto ng kanilang dinuguan, wala sa kapares, kundi nasa process. Yung ba? Hindi ko alam yun, ha? Purong laman siya, tapos creamy siya, malapot. Ang sarap, promise. Nakahalo yung anghang si doon sa may sauce ng dinuguan, which is perfect. Ang sikreto sa panalong dinuguan sa kainang ito, wala sa ingredients, kundi nasa paraan ng pagluluto. Yung recipe po kay Tatay Pedring din po yan. Sa dinuguan po namin, ginagamit po namin dyan, mascara tito. Kailangan lang po, malinis po yung mascara kasi po yung mga balahibo po yan, medyo messing tingnan. Kaya po kailangan ng dinuguan natin laging walang balahibo na maiiwan. Yung lamang lang po namin, yung iba po kasi nagluluto ng dinuguan, hindi po napapakuluan po yung suka, kaya minsan po, hilaw po yung suka, sobrang asim. Kaya po yung suka namin laging luto. Combination po ng alat, tamis, asim po yung sa amin. Ayun naman pala, nasa suka pala ang pag-asa, ang ikasasarap ng dinuguan. Pero bukod dyan, may isa pa silang teknik na hindi ipinagbabawal, kundi matyagang sinusunod para masigurong consistent ang texture ng dinuguan. Kailangan po yung dugo, may naghahalo habang nilalagay. Makukulta po kasi yan eh. Kumbaga mamumuo po yung dugo. Kailangan po habang hinuhulog po yung dugo, halo po ng halo siya. Tapos ang mga 3 tabo po, halo po, mamaya naman po ulit. Ito po, tapos na yung paglagay natin dugo, halo-haloin natin hanggang siya lumapot. Ito po, lalagay na po natin yung sili. '72 nang buksan ng kainan sa kahabaan ng Pizamora Street sa Barangay 15 Zone 2, Caloocan City. Mula sa una at orihinal na recipe ng sikat nilang kare-kare, isa pang ulam na kinaririluto ng magulang ni Pete na sinamang Pedring at Aling Carmelita ang dinuguan. Dahil espesyal at metikuloso ang pagluluto nito, hindi araw-araw available ang dinuguan sa kanilang kainan. Sabado sila nagsisimulang maghanda ng mga sangkap nito. At pagsapit ng linggo, madaling araw pa lang ay nagsisimula na silang magluto. Kabisado na rin ng mga staff ang paraan ng pagluluto nito, kaya kung minsan, hinahayaan na sila sa kusina. Inaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang pagluluto ng dinuguan na sinasahugan ng 20 kilo ng baboy. Yung nagagawa po naming baboy po, yung 10 kilo mascara po, 15 kilos na tito. Dinuguan po namin, pag niluluto po yun sa isang malaki, pag sinali na po yan, 2 kaldero po na malaki po. Natatapos raw sila magluto bago mag-alas 5 ng umaga. At kasabay ng pagtilaok ng manok ang unti-unti rin pagdating ng kanilang mga suki. Since na matira ako dito sa Piburgos, 10 Avenue, 1986, regular na suki na ako dito. Sisimula na silang magluto. 5 a.m. na, kain na po kayo. Maraming salamat po Sulit ang dinuguan with rice meal sa mga naghahanap ng nakabubusog na almusal. Yung namin, dinuguan po namin, ang serving po niya per piece is 80 pesos. Pero yung iba po, may bumibiling 100, may bumibiling po 150. Pero po, ang pinaka-minimum po na bilihan, 80 pesos po. Sa isang araw, nakakaubo sila ng 2 malalaking kawan ng dinuguan. Umaabot ito ng 100 servings na nagkakahalaga ng 80 pesos kada order. Hindi pa nga raw umaabot ng tanghalian ay sold out na ang dinuguan. Kaya kapag sinabing Mang Pedring's dinuguan, matik ng pinipilahan at binabalik-balikan. Galit ako dyan, San. Dito ko lang po natin yung pinakamasarap na dinuguan. The best ever. Siguro po kami, sikreto po namin sa pagkain po. Siguro po nakikita po na actual na niluluto, malinis naman po. Hindi na para isekreto pa. Heto ang ultimate business advice ni Pete para sa mga nangangarap ding magtagumpay sa negosyo. Advice ko lang po sa mga nagluluto o mag-uumpisa pa lang po mag-business ng pagkain. Basta tiwala lang po. At sa pakikisama po sa mga customer. Kailangan laging smile po ang nagtitinda. Huwag yung suplado. Ang customer po namin dito, sila po ang nasusunod. Basta ang negosyong pagkain ay legit na masarap at abot kaya. Lumipas man ang mahabang panahon, malalasa pa rin ang pambihirang lasa at patuloy na magdadala ng magandang kita. Kaya laging tagdaan, pero lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga sa GMA,
Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.